Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Sa araw po ito, 23 ng Hunyo 2025 araw, 2025. Atin po muling babalikan ang kasalukuyan pong pinagkakaabalahan ng lahat po ng mga abogado nagdidebate at 90% sa akin po mga nakausap at mga na-research dyan po sa social media, 90% nagsasabing sila ay dismayado sa ginagawa ng mga senador sa pag-suway ng pinag-uutos ng ating pong sariling batas hinggil po sa impeachment. Ang impeachment po laban kay Sara Duterte. Una sa lahat, nais ko pong bigyan ng aking pong pananaw sapagkat sa aking pong pakikipag-usap sa mga abogado, ang sabi sa akin, mukhang hindi mo tinatanong, Kawaldi, yung pinaka-importante. Ano po yun? Kwalipikado ba bilang na para maging mayor man lamang o maging gobernador si Sara Duterte? Eh, kako, bakit naman po hindi na-qualify siya ng kwalipikado nga siya ng COMELEC para maging vice presidential candidate. And sabi sa akin ng abogado, no, I'm not asking that, the qualification to become a candidate. I'm asking the qualification to become that person she is aiming to be. Ano po ibig sabihin ito? Hindi na po dapat questionin ko o questionin nila yung kwalifikasyon sapagkat yung kwalifikasyon pagka kandidatura pinag-uusapan, ang may poder po niyan ay ang COMELEC. Pero yung kwalifikasyon sang-ayon sa batayan ng isang mamamahayag, kwalipikado ba maging mayor? Kwalipikado ba maging vice mayor? Itong si Sara Duterte. Ang kasagutan po nila, kwalipikadong baka makwalipika na maging sangguniang bayan at hindi po sa ibang bayan na matitino ang butante. Dapat mga buwang-buwang din ang butante, pwede po yan sa Davao. Kako, huwag naman natin tatawagin buwang-buwang mga butante ng Davao sapagkat medyo nung binata po tayo, naging media practitioner po tayo dyan sa Davao. At nalaman ko, hindi naman po sila buwang noong araw, na buwang po sila nung nagkaroon sila ng bandido na barumbado, standby sa bilyaran doon po sa may San Pedro, malapit sa Mensing Restaurant, Mensing Hotel ng Davao City. Ng pangalan ay Piskal Rodrigo Duterte. Nung naging mayor po yan, sa kadahilanan ng kanyang nanay ay isang dilawan leader, abay lumabas na po yung natural niya na pagkabarumbado at yung pala ang kagustuhan ng mga Davaoeñong butante, kaya po siya naging re-elected as mayor. Ang hindi ko po mapagtanto hanggang ngayon ay kung bakit maraming matitinong mga mamamayang Pilipino ang natutuwa sa kanya, pumapalakpak pagka minumura niya si Pope Francis, minumura si Obama, minumura si Trudeau, Prime Minister ng Canada, minumura pati Diyos, minumura si Kristo. Hindi naman nagalit ang Iglesia ni Cristo ni Marcoleta. Dapat yan Iglesia ni Marcoleta. Yan po ang Iglesia ni Cristo.
sapagkat mahilig ang relihiyon na yan na magtanggol, magtaguyod at bumoto ng mga bandido ng mga kandidato dito po sa ating bansa. Karamihan ng kanilang sponsor, yung mga pareho ni Leni Robredo, Shell Jokno, hindi po yan bibigyan ng suporta ng Iglesia ni Cristo. Pero pag pareho nila Bong Pineda, Arman Sanchez, mga drug lord, gambling lord, at saka yung mga pareho nila Bong Revilla, Jingo Estrada, yung si Lito Lapid, yung si Ramon Revilla Sr., abay, sinusuporta niya ng mga iglesia. Ngayon, sinusuportahan ng iglesia ni Marcoleta, Iglesia ng Cristo, ang kabarumbaduhan at pagnanakaw ni Sara Duterte. Opo, narinig po ninyo yan. Ang sumusuporta kay Sara Duterte, hindi lamang China, hindi lamang yung mga naurakot sa ating pong mga kababayan, sa ating kabanang bayan, kundi yan pong nangurakot ng prinsipyo at kahalagahan ng ating soberenya na nilalabanan o inaangkin ng China. Ang tagapagtanggol po niyan, walang iba si Marcoleta ng Iglesia ni Marcoleta at ni Sara Duterte at ang kanyang tatay na si Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. Ngayon, ang pinagkakabalaan po natin ngayon, pinagdidebatehan na dapat hindi nagdidebate rito. Abay, yan pong pagsang-ayon sa sariling batas na mga urakot, sabi sa English, ay dapat may accountability. Sa Tagalog, dapat ay may pananagutan o pasagutin sang-ayon sa batas. Yan po ay ayaw ng Senado. Bakit? Sapagkat ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng Senado na mumuno ay isang taong napaka-traidor, walang paggalang sa mga mamamayan, walang paggalang sa ating sariling batas. Ang pangalan ay Francis Escudero. Abay, nandiyan yung mga Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, J.B. Ejercito. Abay, pag-iisa-isahin po natin yan eh. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Diyan pa lamang sa kupunan na yan ng Padilla, Jinggoy, Bato de la Rosa. Alam mo nang kabulukan na yan. At isama mo na riyan ang Iglesia ni Cristo, tagapagtanggol yan ng mandarambong na pareho ni Sara Duterte. Abay, wala na po tayong aasahan pa na magkakaroon tayo ng katinuan. Wala tayong masyadong pag-asa na matutuloy yung impeachment. Pero lamang kung ikilos ang taong bayan, mag-people power, lusubin po natin ang Senado. Kasama po akong lulusob dyan. Magdadala ako ng sulo sapagkat susunugin ko yung number 1 Duterte fan na artista na walang iba kundi ang baboy na Muslim ng pangalan ay Robin Hood Baboy Padilla. Ngayon mga kaibigan, nasa atin na po ang pagkilos sapagkat pag yan dinala sa Supreme Court ni Duterte, pag yan pinagbutuhan sa Senado ni Duterte, pag yan ay pinagtanggol, meron ba namang isang judge, senator judge, na pareho ni Marcoleta, nagbo-volunteer na maging defense lawyer daw siya sa impeachment ni Sara Duterte. Paano magiging judge yan? Hindi po mag-inhibit yan. Ang ibig sabihin na mag-inhibit ay huwag silang papapil bilang judge sapagkat
nagpakita na sila ng pagkiling doon po sa nasasakdal o pinapanagot ng ating po saligang batas na walang iba kundi si Sara Inday Lustay Duterte. Kaya nga po, ito ang pinakabulok na Senado sa kasaysayan ng ating pong bansa. Dapat ikahiya ang mga senador na yan. Dapat ay buwagin na natin kung kinakailangan. Pagtulong-tulungan na po nating gibain sa ating sarili mga kamay at pamalo yang gusali na yan ng Senado para wala nang mauupo dyan ng mga Bato de la Rosa, Robin Padilla at Marcoleta. Yan po ang paninindigan, yan po ang ating pong pinaglalaban at tayo po ay hindi titigil hanggang hindi natin pinakita na meron pa mga Pilipinong may sapat na dangal, meron sapat na tapang, may sapat na talino upang manindigan laban sa kasamaan, laban sa kadiliman na pinaghasik ng tropa, ng barkadahan, ng mafia ng gobyerno na kung tawagin po ay Duterte government. Yan po ang ating pong paninindigan ngayon. Yan po ang ating pamamahayag. Hindi po muna natin sasamahan ng iba pang rekado sapagkat kinakailangan po namnamin natin mabuti itong kinakailangan po natin pagtulong-tulungan na buwagin na natin. Tama si Enrile na dapat wala nang pakinabang yung Senado, kinakailangan buwagin na yan. Kung sino man nagplano ng pagbabago ng gobyerno, mapakudit naman, maparevolusyon, tama po kayo. Mag-iba lamang natin. Ito mga senador na ito, mawala na po yung mga tumatampalasan ng ating pong saligang batas at nagkakanlong sa mga komunistang inchik, mga kaibigan, ay kinakailangan na po mawala na yung Senado at aking pong ilalathala dito, aking ipamumuka sa inyo na napakalaking ginagastos ng Senado ng Pilipinas sa pagtampalasan ng ating sariling saligang batas. Ako po ang kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar, Waldi Carbonell.